And sa video na to, alamin natin kung paano mag-register sa etravel.gov.ph kapag ikaw naman ay lalabas ng Philippines. At may kita natin sa video na to kung bakit may times na kapag nagre-register tayo sa etravel.gov.ph ay walang baggage declaration. So alamin natin kung bakit sa video na to, kaya simulan na natin. Ayan, so nandito tayo sa eTravel and nakalagin na tayo. So ang gagawin mo lang dyan, kung meron ka ng registration, ayan, click mo yung New Travel Declaration. So pag kinlik natin yung New Travel Declaration, ayan, tatanungin tayo kung para sa atin ba yung registration na ito or para sa ating family member. And may disclaimer dito, nakalagay dyan na you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their eTravel QR code to flight boarding. So let's say for me, current user, tapos mag-travel sa Singapore by air, then departure leaving the Philippines. Yan, click natin yan and continue. Ayan, so nag-click tayo ng New Travel Declaration. Punta tayo sa susunod na fields. So ayan, travel details, departure. Lalagay natin yung purpose natin papuntang Singapore is holiday, pleasure, vacation. Travel type, aircraft passenger. Yung flight is kung let's say Philippine Airlines, i-click nyo yan. At marami naman dyang magpopopulate na mga different airlines. So let's say ang sasakyan mo ay Philippine Airlines, is-select mo yung Philippine Airlines. Then flight number. So may mga options din dyan. Ayan. So pinili natin yung Philippine Airlines. So next is yung flight number. Okay, so dapat may magpopopulate ditong number. So let's say PR, ba't walang lumalabas? Tignan natin kung mag-work to. Ayan, PR1234. Then origin, let's say galing tayo ng Ninoy. Tama ba? Pwede bang Ninoy? Ayan, Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Then yung departure date natin is, eto, naka-specify lang dito kung kailan ka lang pwede mag-register. So dapat mag-register ka yung pinaka-closest dun sa yung pag-travel papuntang Singapore or 3 days prior your departure in the Philippines. So let's say yung flight is July 13 and since Singapore naman yun, wala namang connecting flight yun. So uncheck mo lang to. With transit connecting flight, uncheck lang yan. Then destination country, type natin Singapore. Ayan, Singapore. Select natin Singapore. Then airport of destination. Nakapunta na ako na Singapore pero nakalimutan ko na yung name ng nila, airport nila. Ayun, Singapore. So let's say kunwari ng Singapore. Then pero check nyo yung inyong flight details. Kung galing sa Philippine Airlines, nakalagay naman na doon kung saang airport talaga kayo lalapag sa Singapore, okay? So make sure na tama yung details dito. So for the sake of this video, naglalagay lang tayo ng mga examples. Then let's see yung date of arrival natin, same day, July 13. Date of return sa Philippines, ayan. Since pleasure lang naman ang pupuntahan natin doon. So, sabi mo kanina, meron kang plans na mag-cross country from Singapore to Malaysia. So, adjust mo yung date ng pag-uwi mo para let's say, halimbawa, 1 month ka sa Singapore. Yan, 1 month ka sa Singapore, let's say August 9 ka. August 9, tapos meron kang magko-cross country ka after 1 month sa Singapore. Ayan binibigyan na kita ng idea. 1 month ka sa Singapore para ma-refresh yung iyong visiting sa Singapore. Mag-cross country ka sa Malaysia, tapos 1 day ka lang doon, balik ka ulit Singapore. Ewan ko kung possible pa uli ngayon yun, no? So, and then, ayan, adjust mo yung date ng pag-uwi mo sa Philippines. Let's say, mga 2 months ka sa Singapore kasi naka-cross country ka sa Malaysia tapos bumalik ka Singapore. So, yun. Balik mo is August 31 pero sa Singapore ka pa din babiyahe. Let's say, kunwari lang kung yun yung plano mo, sa Singapore ka pa rin babiyahe pabalik ng Philippines. Or, kung sa Malaysia ka na rin, hindi mo naman kailangan i-detail yung dito Kasi dito, yung travel mo lang is from Philippines and dun sa destination mo, dun sa country of destination. Labas na dito yung Malaysia. Okay, so destination address, ayan. So, let's say skip natin yan, click next, at required siya. Okay, required yung destination address. So, lagyan natin, hindi ako sure, nakalimutan ko na yung address na pwede nating pag-stayhan doon. Then, click next. So, make sure na tama lang yun, no? Yung mga details nilalagay nyo doon. Then, nakalagay dito, yan, currency declaration. So, meron ka bang mga ide-declare na mga, nandito na tayo sa Philippine Customs Declaration. Tatanungin ka na nila about this currency declaration. Weird lang kasi ba't nag-skip sa currency declaration to at hindi sa baggage. Pero sige, let's continue. Wala akong i-declare, so click no natin yan.
At ayun na, signature na daw. So bakit walang na-skip natin yung baggage. Wala tayong baggage na dineclare. So click next. And next natin. So family members travel declaration will also be generated for the selected family members. So kung ikaw lang naman mag-isa, yan. Huwag mo yan check. Let's say meron kang na-register sa iyong e-travel na family member at hindi mo naman siya kasamang magsi-Singapore. Huwag mo na lang i-check. Kasi kapag check mo yan, magsasign din sila dyan. So click next na natin. You haven't selected any family members for this travel registration. Are you sure you're not traveling with a companion? Yes. So yan na. So nakapopulate na dito yung mga information na ni-register natin prior pa sa yung mga dati pa nating ginawang registration. So wala tayong dineclare na baggage dito. Ang meron lang dito sa customs ay yung currency lang. Philippine currency and or any Philippine monetary instrument. Hindi ako sure kung bakit currency lang ito. No? Previous nga natin, medyo na-curious ako doon. Hindi kaya dahil sa type ito ng country na pupuntahan natin. So let's say mag-change tayo ng country at mag-change tayo ng airline. Let's say Cebu Pacific. Cebu Pacific. Yan, Cebu Pacific. Then flight number. Pati yung flight number dito, wala yung mga dati meron silang list of flight number. Pero pag walang lumalabas, check nyo dun sa flight details ninyo na galing mismo sa binook ninyong ticket papunta sa ibang bansa, okay? So, hindi ko na maalala, CB ba yun? 1, 2, 3, 4. Kunwari yan na lang. Kasi nakapag-proceed tayo eh. Then, country, airport of origin yan. Ninoy Aquino Airport, T1. Then, country of destination, palitan natin to. Let's say, United States. Yan, United States of America. Then, country, airport, let's say, kumari, LA. Tapos, destination, LA. Yan. Then, click next. Please make sure to fill out all the required fields. Anong kulang? Okay. Kasi mali yung pagkakaselect ko dito. So, again, Ninoy Aquino. Yan, dapat check natin siya mabuti. Select natin siya mabuti. Okay. Then, since United States to, kunwari, meron tayong transit. Click natin to transit. Tapos, kunwari, Japan. Yan, Japan. Then, let's say Chubu. Then date of transit, same day. So, yan na-enter na natin yung mga details. Tignan natin makakapag-proceed tayo. Okay, so again, Philippine Customs Declaration, wala na naman akong dineclare na baggage dito. Wala silang page for declaration. So, kung mapapansin ninyo, dun sa last upload ko, 2 weeks ago, nag-upload ako ng way kung paano mag-register gamit ang e-travel. Meron doong baggage declaration. Hindi ko alam kung anong kulang ko dito. No? Pero sa nakikita ko ngayon, ang tinatanong lang nila dito is currency declaration. So, click natin no, then next, then next. Yan, wala tayong family member na kasama. So, scan natin yan, check natin kung ano ba yung mga na-enter natin dito. Reviewin ninyo kung tama lahat ng mga details and then declaration signature then submit. Okay, so ayan, nag-generate na siya ng custom tawag dito ng QR code. Ayan, nag-generate na siya ng QR code. Pero nakalagay dito wala yung baggage. So weird lang bakit walang baggage, no? Without currency declaration ang nakalagay dito. Ayan. Kindly present your passport to the immigration officer for e-travel registration confirmation QR code to customs officer for clearance. Ayan. So back to home tayo. Weird lang kasi so bago kayo mag back to home, pwede nyo nang i-save to, screenshot, or check nyo yung email ninyo and for sure meron tayong marireceive dyan. Ayan registration complete. So may na-receive akong registration ko. Nakalagay naman dito without baggage declaration. Okay, without baggage declaration. So may na-receive tayo. May marireceive kayo sa email ninyong ganito. So i-check nyo rin yan. So back to home tayo. Already saved, back to home. Ayan. So weird lang kung bakit wala yung okay. Gets ko na guys. Gets ko na. Na-gets ko na. Okay, bakit walang baggage declaration? Kasi departure yung ginawa natin. Departure via air. So currency lang yung kanilang tinatanong. Okay? So dito naman, kasi yung last time na ginawa natin is arrival via air. So check natin to. Click ko tong last time na ginawa ko. So mapansin natin dito sa baba, meron tayong baggage na nilagay dyan. Ayan ito. Yan, for customs declaration, general declaration. So, kaya lumabas tong mga to. Yan, yung mga kailangan mo siyang i-declare yung meron ka bang mga maliban sa foreign currency or Philippine currency,
Meron ka bang mga baggage na kailangan i-declare katulad ng gambling, cosmetics, dangerous drugs, firearms, alcohol, etc. Ayan. So wala naman tayong dineclare niyan at dahil departing in the Philippines naman yung gagawin natin. So yun siguro yung reason kung bakit wala siyang baggage declaration at nakalagay lang currency declaration. Hello po sir, yung friend ko po na Japanese, need pa ba niya ng e-travel kung babalik na siya ng Japan? Salamat po. So kung ang friend mo ay galing Philippines at babalik na siya ng Japan, kailangan niya pa rin mag-register sa etravel.gov.ph as departing from the Philippines. So yung mga lalabas at papasok sa bansang Philippines, ayan, kailangan pa rin gumamit ng e-travel information system. So ayan guys, I hope nagustuhan nyo tong video natin ngayon. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!